Simulan na natin. Napabuntong hininga ang lalaki habang nagmamaneho pa uwi sa probinsya na kanyang kinalakihan. Kung tutuusin ay mahigit 6 na taon siyang hindi nakabalik sa probinsyang ito at sobrang habang panahon kaya inisip niya na marami nang nagbago pero wala pa rin pala. Sobrang dilim pa rin kasi ng kahabaan ng daan at iilan lang ang poste na may ilaw. Bukod doon ay sobrang nakakatakot na wala siya halos mga nadaraanan na mga kabahayan. Puro mga puno ang kanyang nakikita. Siya nga pala si Primo Robles. 30 years old na siya at graduate ng kursong Business Management. Siya ang nagmamay-ari ng Primos, isang sikat at kilalang talyer at car wash na may mahigit 10 branches na rin sa buong Luzon. Nice! Gulat na usal niya nang biglang nagpakawala ang langit ng malakas na kulog at kidlat. Kasabay nun ay ang pagbuhos ng malakas na ulan. Relax, Primo. Malapit ka nang makauwi. Bulong pa nga niya sa sarili niya. Hindi dahil takot siya sa kulog o kidlat, kung hindi dahil sikat ang daan na to sa dami ng mga magnanakaw. Ilang beses na nga rin kasing nabalita ang lugar na to kung saan may mga papara daw para humingi ng tulong kunwari, pero ang totoo ay pagnanakawan lang nila ang mga hihintong sasakyan. Whatever happens, kahit pa sobrang nakakaawang itsura o lagay ng makikita mo, huwag kang hihinto. Bulong at pagpapaalala pa ulit ni Primo sa kanyang sarili. Gusto man niyang bilisan ng pagmamaneho ay hindi nga niya magawa dahil sa madulas na ulan. Hindi naman kasi niya gustong baka maaksidente siya at mas maigi na yung nag-iingat. Ang kaso, pagkaraan ng ilang minuto ay gulat nga niyang sinipa ang preno nang biglang may babae ang humarang sa kanya. Sa sasakyan niya. Winawagayway pa nito ang 2 kamay na parang pinapahinto siya. Magpapakamatay ka ba? Sigaw ni Primo, kahit pa hindi siya sigurado kung narinig ng babae yun dahil nga nakasara ang bintana ng mga sasakyan niya. Labis ang kaba at takot na naramdaman niya. Kung nagkataon kasi na hindi niya napansin ng babae, ay tiyak na masasagasaan niya ito. Kumunot ang noon niya nang makita ang magandang mukha ng babae. Nagmamadali itong nagpunta sa may bintana ng sasakyan niya at kumatok. At kahit pa basa ang buong mukha at katawan nito, masasabi niya na umiiyak ang babae na mukhang desperadang makahingi ng tulong. Bahagya namang ibinaba ni Primo ang sasakyan dahil nga nag-iingat pa rin siya. Sir, maawa na po kayo. Tulungan niyo lang po akong dalhin sa ospital ang anak ko, sir. Please. Babayaran ko po ang gas niyo, sir. Promise po. Narinig niya ang umiiyak at taligangang saad ng babae. Nakita niya na itinuro ng babae ang isang waiting shed. Napasingap si Primo nang makita nga ang isang bata na nakahiga sa lapag nun. Balot na balot ang maliit na katawan nito ng jacket na sa tingin niya ay ang babaeng nagmamay-ari. Mariing napapikit si Primo. Dahil agad siyang nakadama ng awa, paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang sarili na huwag magpapadala sa ganito, pero hindi naman niya maiwasan dahil likas nga na mabuti siyang tao. Sir, please po. Hindi po ako masamang tao. Nagmamakaawa po ko, tulungan niyo naman po kami oh. Naiiyak na nga napakiusap ng babae habang patuloy sa pagkatok sa bintana ng sasakyan niya. Nanginginig ang mga kamay ni Primo na nasa manibela ng sasakyan. Kahit pa may kadiliman sa lugar, ay kitang-kita naman niya ang magandang mukha ng babaeng umiiyak. Sa mga sandaling yun, hindi na nga niya inisip kung mapapahamak ba siya. Agad kasi niyang kinuha ang jacket niya na nasa backseat tapos ay binuksan niya ang pinto ng sasakyan. Alright. Aligagang sagot na nga lamang ng lalaki sa babae bago nagmamadaling nilapitan ng bata sa waiting shed. Kahit pa balot na nga ito ng jacket, ay kinover pa rin niya ito muli ng sarili niyang jacket para makasigurong hindi ito mababasa ng malakas na ulan. Tapos ay binuhat nga ito at nagmamadaling itinakbo papunta sa kanyang sasakyan. Hindi naman maintindihan ni Primo kung bakit pagkahawak niya sa bata ay agad na bumilis ang pagtibok ng kanyang puso. Lalo na nang maramdaman ang mainit na katawan nito na halatang inaapoy ng lagnat. Pagkadala niya sa bata sa backseat
ay nagmamadali rin namang sumakay ron ng babae. Si Primo ay pumasok na rin sa sasakyan para makapagmaneho na papunta sa ospital. Ni hindi na nga niya natanong ang babae kung anong pangalan nito o kung ano ang nangyari sa mag-ina. Ang babae naman ay patuloy sa pagluha ang mga mata na halatang nag-aalala pa rin talaga sa bata. Nang makadating naman sa ospital, ay siya pa rin ang bumuhat sa bata at itinakbo ito papasok sa loob. Nagmadali naman ang doktor at ilang nurse na i-assess sila. "Dok, ilang araw na po kasing pabalik-balik ang lagnat niya. Akala ko nga po madadaan sa gamot tapos kanina po sabi niya masakit daw po ang ulo niya tapos nagsuka na po siya at nawala ng malay." Aligagang wika ng babae. "Relax lang po, miss. Magiging okay ang anak niyo." Nakangiti at malumanay naman na wika ng doktor bago nagsimulang i-attend ang bata. Nakita ni Primo na mariing napapikit ang babae bago huminga ng malalim na para bang pinapakalma niya ang sarili niya. Akmang maglalakad na nga sana siya paalis pero muli siyang natigilan. "Sir," bahagya siyang napalingon sa babae nang marinig yun. Nakita niya na binuksan nito ang hawak na lumang purse tapos naglabas ng 100 piso na nabasa pa dahil sa malakas na ulan kanina. "Pasensya na po pero okay na po ba to?" May halong hiya na tanong ng babae. Umiling naman si Primo. "Just keep it. Mas kakailanganin niyo yan. Pandagdag pambayad dito sa ospital." Sagot naman niya. Bahagya pa nga siyang nakadama ng konsensya dahil inisip niya agad kanina na masamang tao to. "Salamat po ulit, sir. Pasensya na po kung nabala ko pa po kayo. Wala lang po talaga akong choice." Nahihiya pa rin na wika ng babae. "What is your name again?" Tanong pa nga ni Primo at hindi niya maintindihan kung bakit kusang lumabas ang tanong na yon sa kanyang isip at bibig. "Anika po. Anika Menjola." Mababa ang boses na sagot nito. "I'm Primo, by the way. Pasensya ka na. Kung nagdalawang isip ako, natulungan kayo kanina. I honestly thought na modus nyo lang yon." Aniya kaya tipid nang umiti ang babae bago tumango. "Bakit nga pala kayo nandun?" Tanong pa nga niya rito. Taga-kabilang barangay po kasi kami. Bandang dulo na at dahil wala naman pong masasakyan, naglakad po ako habang buhat siya para makapunta sa ospital. Ang kaso bigla po kasing umulan." Paliwanag ng babae kaya agad na napangiwi si Primo. 10 kilometers ang dulong barangay mula sa waiting shed kung saan ko kayo nadatnan. "Meaning, ganun kalayo ang nilakad mo habang buhat ang anak mo?" Hindi makapaniwalang tanong ni Primo. Tipid ulit nang umiti ang babae bago tumango. "Wow." Namamangha at hindi makapaniwalang saad muli ni Primo. "Lahat naman po siguro ng magulang. Gagawin ng lahat para sa mga anak nila, hindi po ba?" Saad ng babae kaya napatango na nga lamang siya. "I hope you guys well. Anyways, kailangan ko na rin umalis." Paalam nga ni Primo sa babae. "Maraming salamat po ulit, sir." Sagot naman ng babae. Binigyan na lang niya ito ng ngiti bago tumango. Nagsimula na nga sa paglalakad si Primo at bahagya pa nga siyang napalingon sa bata na inaasikaso pa rin ng doktor. Muli na naman siyang natigilan ng mapansin ang kwintas na suot ng bata. Hindi maintindihan ni Primo kung bakit agad siyang nakadama ng kaba. Ganun na ganun kasi ang itsura ng kwintas na binigay niya dati sa dati niyang kasintahan, maging ang estilong rosas na pendant nito. "May problema po ba, sir?" Bahagya siyang napalingon kay Anika nang itanong yon. Yung kwintas na suot niya. "I think I've seen it somewhere before." Sagot niya rito. Sa mama po ni Primrose yan." Sagot nga ni Anika kaya mas lalong kumunot ang noo ni Primo. "Akala ko ba ikaw ang mama niya?" Nalilitong tanong nga niya rito. "Ako po ang tumayong mama niya. Mula nung baby pa siya. Yung totoong mama po kasi niya, nawala nung isinilang siya." Sagot naman ng babae. Hindi alam ni Primo kung ano ang pumasok sa isip niya, pero marahan siyang naglakad palapit sa bata at hinawakan ng kwintas. Mahina pa siyang napasinghap nang makita sa likod ng pendant
ang initials na nakaukit doon, ang letrang P at A. Hindi siya pwedeng magkamali. Ito ang kwintas na niregalo niya sa dati niyang kasintahan. Umawang na naman ang bibig ni Primo nang may mapagtanto. Malapit kasi ang pangalan ng batang si Primrose sa pangalan niya. Tapos ang dati niyang kasintahang si Ana ay mahilig sa rosas. Posible ba na si Ana ang sinasabi ni Anika na totoong nanay ni Primrose? Anak ba niya ang bata? Sunod-sunod na paglunok ng laway ang ginawa ni Primo dahil sa mga ideyang yon. Agad ding nanginig ang buong katawan niya. Hindi siya sigurado pero gusto niyang malaman ng totoo. Kaya ng gabi ring yun, nagpasya siya na pasikretong ipa-DNA test ang bata. Mabilis na lumipas ang araw mula nang tulungan ni Primo ang mag-inang sina Anika at Primrose. Sa 2 araw na yon ay lumabas na nga rin ang DNA test result. Ilang minuto nang nakatitig si Primo sa DNA test result na nasa harap niya dahil 99.9% match kasi ang nakalagay doon. Anak niya nga, ang batang si Primrose. Hindi siya makapaniwala. Ang bilis ng mga pangyayari. Sobrang daming tanong nga sa kanyang isipan ng mga sandaling yon. At ang mga tanong na yon ay binabalik siya sa mga masasakit na nangyari sa nakaraan. Kung bakit sila nagkahiwalay ni Ana at kung bakit mas pinili niya na manirahan na lang sa Maynila at putulin ang koneksyon niya dito. Mariing napapikit si Primo dahil hindi niya alam kung ano ba ang dapat niyang maramdaman. Pero isa lang ang sigurado niya. Desidido siya na makuha ang bata kahit pa kasi sabihing sinaktan at niloko siya ni Ana noon, kahit pa hindi maganda ang kanilang paghihiwalay, ay anak pa rin niya si Primrose at ang DNA test result na nasa harap niya ngayon ang patunay ron. Kaya naman, nagmamadali si Primong nagbihes para makapunta sa ospital. Sigurado kasi siya na nandoon pa rin ang mag-ina. Hindi na nga siya mag-aaksaya pa ng panahon na sabihin kay Anika ang totoo. Alam niyang mabuting tao naman ang babae at naiintindihan nito ang lahat. How is she? Agad na tanong ni Primo. Pagkapasok sa ospital, agad niyang nakita si Anika na nakaupo sa gilid ng kama at binabantayan ng natutulog na bata. Mukhang nagulat pa nga ang babae sa biglaan niyang pagdating. Sir, bakit napasyal po kayo? Medyo nalilitong tanong ng babae sa kanya. Na-dengue po pala siya, pero konting pahinga na lang daw po. Ang kailangan at magiging okay na talaga siya. Mabuti na lamang po at naagapan. Malumanay na dagdag pa nito. I need to talk to you, Anika. Seryosong wika niya sa babae. Po? Tungkol po saan? Walang ideya na tanong nito. Napabuntong hininga naman si Primo at medyo humigpit pa ang hawak niya sa isang envelope kung nasaan ang DNA test result. Tapos ay naglakad dito papunta sa isang silya at agad na umupo doon. Si Anika naman ay nanatiling nakatayo na parang nalilito kung bakit sobrang seryoso ng mukha ng lalaki. Hindi niya alam kung may nagawa ba siyang kasalanan dito o kung ano. Have a seat first. Wika ng lalaki na siya namang ginawa niya. May halong kaba na iniabot ni Primo ang hawak na envelope sa babae at nagdadalawang isip man, binuksan naman yon ni Anika para makita kung ano nga ang nasa loob. Ana Esteban, ang pangalan ng totoong mama ni Primrose. Tama ba ako? Paninimula nga ni Primo. Hindi pa nababasa ng babae ang hawak na papel, ay nag-angat na siya ng tingin sa lalaki dala ng gulat dahil sa narinig. Kilala niyo po si Ana? Tanong nito sa kanya. Well, she is my ex-girlfriend. Sagot ni Primo kaya agad na napasinghap ang babae. Agad ding tinignan ng babae ang hawak na papel tapos ay umawang ang kanyang bibig dahil sa nakita at nabasa. Nung gabing, dinala ko kayo rito. Nakita ko ang suot niyang kwintas. At hindi ako pwedeng magkamali. Kasi yon, ang kwintas na binigay ko kay Ana nung first year anniversary namin. It has our initials, P and A. It stands for Primo and Ana.
At nasa likod yon ng rose na pendant. Paliwanag ni Primo. Nanatili namang nakaawang ang bibig ng babae na halatang hindi pa rin makapaniwala sa mga naririnig ngayon mula sa kanya. Paboritong bulaklak ni Ana ang rosas, kaya yun ang niregalo ko sa kanya. At mula noon, lagi niyang sinasabi sa akin na kapag magkakaanak daw kaming babae, gusto niya na may rose sa pangalan nito. Dagdag pa ng lalaki. When I saw Primrose wearing that necklace that night, hindi ko alam. But for some odd reasons, inisip ko na baka anak ko siya. So I secretly talked to the doctor to have her DNA tested. And my hunch was right. Wika pa nga ng lalaki. Hindi. Umiling na saad ni Anika, tapos ay agad na binalik sa lalaki ang hawak na papel. Paano ko makakasigurado na anak mo nga siya bukod dito sa papel na ito? Pasensya na sir, pero kahit pa tinulungan niyo kami ng gabing yun, hindi po ako pwedeng basta nalang magtiwala sa inyo. Ang daming modus ngayon ng mga nangunguha ng bata. Kaya, paano kung... Ana Esteban, lumaki siya sa bahay ampunan at the age of 15. Umalis siya doon at nagpa siyang suportahan na lang ang sarili niya. She didn't make it to college dahil hirap siya sa buhay. Kaya nagpa siya siyang magtrabaho bilang entertainer sa bar. For years, that was her bread and butter. Doon din namin nakilala ang isa't isa. Agad na kwento ng lalaki na para bang pinapatunayan niya rito na kilalang kilala niya, si Ana. Antot, ang palayaw niya pero iilan lang ang tumatawag sa kanya noon. Mga malalapit na kaibigan lang at nagagalit siya kapag tinatawag yun sa kanya. May 3 balat siya sa likod na magkakasunod. Yung isa, yung nasa gitna ng ay hugis puso. Dagdag pa nito, tapos ay marami pa nga siyang sinabi tungkol kay Ana, kay Anika. Agad namang may numuong luha sa mga mata ni Anika dahil naniniwala naman siya sa lalaki. Sa totoo lang ay gusto lang niyang makagawa ng paraan para hindi mawala ang bata sa kanya. Ngayong nandito na kasi ang tatay nito, alam niyang kukunin na sa kanya ang bata dahil may mas karapatan naman ito. Noong buhay pa at buntis pa lang si Ana, ilang beses na ring nabanggit sa kanya nito na Primo ang pangalan ng ama ng pinagdadala niya pero hindi nito nabanggit ang apelyido. Nang makilala niya si Primo, nang gabing yon bumalik ang bagay na yon sa likod ng kanyang alaala. Pero inisip na lang niya na marami namang Primo ang pangalan sa buong mundo. Pero bakit? Bakit ngayon pa? I mean, okay naman na kami eh. Medyo mahirap siyang alagaan pero okay lang kami. May trabaho naman ako. Kaya ko siyang suportahan kaya please. Umiiyak na wika ng babae. Kahit pa hindi pa naman sinasabi ng lalaki na kukunin na nga niyang bata. I know that you love her and you treated her like your own daughter, Anika. But she's my daughter. Ilang taon na kong nabuhay na walang ideya na may anak pala ako. Kaya sana, maintindihan mo. Mahinahong saad naman ng lalaki. Pero, di ba ikaw ang umalis at nang iwan kay Ana? Hindi ba ikaw ang pumutol sa koneksyon niyo? Wala ka noong mga panahong nasasaktan at nahihirapan siya. Hindi mo naririnig ang mga iyak at hikbi niya sa gabi dahil sa pagalis mo. Desperadang wika ng babae. Totoo naman yon. Sa katunayan ay balak sanang mamasukan ni Anika noong mga panahong yun sa bar bilang entertainer din. 19 years old pa lamang siya noon. At doon niya nakilala si Ana. Sinabi nito sa kanya na bata pa siya at marami pang magagawa sa buhay. Kaya imbes na entertainer, ay tinulungan niya itong makapasok bilang waitress. Walang gaanong sinabi si Ana sa kanya patungkol sa ama ni Primrose, pero alam niya na Primo nga ang pangalan ng lalaki at natatandaan niya na pinagbintangan daw siya nito sa kasalanang hindi niya naman ginawa at bigla na lang iniwan. She cheated on me, Anika. Oo, entertainer siya sa bar at hindi nagpapatable pero nakapag-usap na kami na aalis na siya sa trabahong yun. She did, pero nahuli ko siya sa akto sa apartment niya na may kasamang ibang lalaki. Tulog sila at parehong hubot-hubad. Kung ikaw ang nasa kalagayan ko,
Nang mga panahong yun, anong gagawin mo, ha? Paliwanag naman ng lalaki. Hindi ko alam kung ano ang totoong kwento nyo, pero isa lang ang sigurado ko. Mabuting tao si Ana. At hindi niya magagawa ang sinasabi mo. Pagtatanggol naman ni Anika sa babae. Kaya please, pwede bang sa akin na lang si Primrose? Promise, aalagaan ko siya. Mamahalin ko siya na parang sa akin talaga siya galing. Mas magsisikap pa ako sa buhay para mabigyan ko siya ng magandang buhay. Please. Umiiyak na pakiusap pa ng babae. Napabuntong hininga naman si Primo bago umiling. I know that your intentions are pure and genuine. Anika, but I'm sorry. Desidido ako na makuha ang anak ko. Kung kinakailangang dalhin ko ito sa korte, gagawin ko. Mababa ang boses na wika ng babae, kaya mahina na lang na napahagulgol ang babae. Kahit saang anggulo kasi tignan ay alam ni Anika na wala siyang laban. Sa estado pa lang ng buhay, talo na siya. February 14. Nangihinang wika ng babae kaya kumunot ang noo ni Primo. What are you saying? Nalilitong tanong ni Primo. February 14 ang birthday niya. Gaya ni Ana, mahilig din siya sa rosas. Hindi siya makakatulog sa gabi na hindi niya yakap ang paborito niyang unan. Ibibigay ko yun sa'yo. Gusto rin niya na hinahaplos ang likod niya sa gabi bago siya makatulog. Hindi siya mahilig sa karne, mas mahilig siya sa gulay. Pero paborito niyang almusal ang pandesal na may ketchup. Tapos, isasawsaw niya pa sa orange juice. Hinang-hina at patuloy na pagluha na wika ng babae na tila ba handa na nga siyang pakawalan ang bata. Agad na nakadama ng awa si Primo kay Anika. Naiintindihan kasi niya kung gaano kahirap ito para sa babae. Pero anak niya ang pinag-uusapan dito. At kahit pa ilang araw pa lang buhat nang makilala niya ang bata, hindi pa rin ito isang bagay na basta nalang ipamimigay. Thank you for raising and loving her like your own daughter, Anika. Habang buhay kong tatanawing malaking utang na loob yun. Mababa naman ang boses na wika ng lalaki. Nanay? Agad na pinunasan ni Anika ang muka. Nabasang-basa ng luha ng marinig ang boses ni Primrose. Primrose, anak, may masakit ba sa'yo? Nagugutom ka ba? Puno ng lambing at nakangiting tanong pa nga niya rito. Malungkot po ba kayo, nanay? Inosenteng tanong ng bata. Napakagat naman sa ibabang labi ang babae bago umiling. Hindi, anak. Ang tanging naisugot nito. Nanay, gusto ko na pong umuwi. Saad ulit ng bata, kaya muli siyang umiti bago marahang tumango. Uuwi na tayo, uuwi ka na. Hirap sa paghinga, nasagot ni Anika. Pinipigilan kasi niyang sarili na muling umiyak. Anak, hindi ba lagi mong tinatanong sa akin kung nasan ang tatay mo? Tanong pa niya rito. Nakita niya na parang nagliwanag ang mukha ng bata bago tumango. Agad namang tumayo si Primo kaya napalingon sa kanya ang bata. Kayo po ba ang tatay ko? Inosenteng tanong nito. Agad na bumilis ang tibok ng puso ni Primo dahil sa narinig. Parang may kung anong mainit na bagay rin ang humaplos doon. Pinaghalong kaba at saya ang kanyang nararamdaman. Ako nga, anak. Nauutal pa nga na sagot ni Primo. Habang nakapako ang mata ng bata sa kanyang ama ay pasimpleng umalis si Anika para pumasok sa banyo para mabigyan ng sapat na oras ang mag-ama na makapag-usap at magkakilala. Doon ay nagkulong naman si Anika at muling umiyak, dala lang labis na bigat ng kanyang puso. Totoo na sobrang minahal niya ang bata at hindi niya alam kung kaya ba niya na mawala ito sa kanya. Yung tipong hindi na ito ang una niyang makikita pagising niya sa umaga at hindi na rin ito ang huli niyang makikita bago siya matulog sa gabi. Parang hinahati sa dalawa ang puso niya, pero alam naman ni Anika na wala naman siyang magagawa. Nabayaran ko na ang hospital bills. Pwede na rin siyang ma-discharge before lunch. Mahinahong wika nga ni Primo nang lapitan niya isang araw si Anika na nakaupo sa mga silyang nasa hallway. Kung ganoon, mauuna na akong umuwi para maayos ko ng mga gamit niya. Mahina at may halong lungkot pa rin na sagot ng babae. Ilang araw na rin mula nang magkausap sila patungkol sa bata. Pero hanggang ngayon
ay hirap pa ring tanggapin ni Anika na kukunin na ni Primo si Primrose. Actually, panimula ni Primo, kaya nag-angat ng mukha ang babae. Kahapon, sinabi ko kay Primrose, isasama ko na siya sa bahay. Ang una niyang tinanong kung kasama ka raw ba. I told her that you have to work. Kaya lang, tumanggi siya. Okay lang daw sa kanya na manatili sa bahay niyo. Ayaw daw niyang mapunta sa kahit saan na hindi ka kasama. Paliwanag ng lalaki para namang bumilis ang pagtibok ng puso ni Anika dahil sa narinig. Ibig sabihin, hayaan mo na siya sa akin? Puno ng pag-asa na tanong ni Anika, napabuntong hininga naman ang lalaki dahil doon. Hindi Anika. Mahinahong sagot ni Primo. Saan ka na nga ba nagtatrabaho ulit? Tanong pa nga nito. Waitress ako sa isang kainan sa may bayan. Aniya. Sinong naiiwan kay Anika kapag nagtatrabaho ka? Tanong ulit ng lalaki. Dati, iniiwan ko siya sa kapitbahay para makipaglaro at makinood ng TV. Pero ngayon, kinder na siya at dinadaan ko siya sa center bago ako dumiretso papuntang trabaho. Sa tanghali naman, sinusundo siya ng parehong kapitbahay kasi nag-aaral din naman ang anak niya sa kinder at hapon ko na siya kukunin sa kanila. Paliwanag ni Anika. Kaya bahagyang tumango ang lalaki. If that's the case, sumama ka na rin sa bahay ko. Wika ng lalaki na siyang labis na ikinagulat ni Anika. I mean, hindi sasama sa akin si Primrose kapag hindi ka kasama. At alam ko rin naman na mahirap sa'yo na malayo sa bata. Well, it's a win-win situation for the both of us. Bukod doon, pareho pa natin siyang maaalagaan. Agad na paliwanag ng lalaki. Gusto ko. Mabilis at walang pag-aalinlangang sagot ni Anika. Ang ibig kong sabihin ay, pumapayag ako para kay Primrose. Napapahiyang pagbawi pa niya. Sa mga sandaling yon ay hindi na nga niya inisip kung nakakahiya na makituloy sa lalaking hindi naman niya kaano-ano. Basang importante, makasama pa rin niya ang bata na tinuring nga niyang totoong anak. Alright then, pagka-discharge niya mamaya, ihatid ko kayo sa bahay niya para makuha mo ang mga kakailanganing gamit ninyo. Tapos didiretso na tayo sa bahay ko. Wika ulit ng lalaki. Sunod-sunod na pagtango naman ang isinagot ni Anika bilang pagsang-ayon. Dahil doon ay agad na nawala ang bigat sa dibdib ng kanyang nararamdaman. Sa totoo lang ay hindi niya alam at wala siyang ideya kung hanggang kailan siya mananatili sa puder ng lalaki. Pero hindi na yun mahalaga. Basta mabigyan pa nga siya ng sapat na oras na makasama ng bata. At ayos na yun sa kanya. Gaya naman ang napag-usapan, pagkatapos makalabas sa ospital ng batang si Primrose, ay dumiretso silang tatlo sa maliit na apartment na tinutuluyan ni na Anika. Bahagyang napanguso si Primo kasi kahit na papaano ay malinis naman ang maliit na apartment at dahil doon ay alam niyang malinis sa bahay si Anika at maalaga pang tao. Patunay rin kasi ang maayos na pagpapalaki nito sa anak. Nang makakuha ng ilang mga kinakailangang gamit at damit ay nagpasya na nga silang umalis na para makabiyahe papunta sa bahay ni Primo. Nang makarating naman sila ay agad na namangha ang babae sa ganda at laki ng bahay nila Primo. Sa labas pa lang ay sumisigaw na nga ito ng karangyaan. Hindi ko agad na itanong kanina pero okay lang ba ito sa pamilya mo? Hindi ba nakakahiya? Pasensya na. May halong pag-aalangan na tanong ng babae nang makababa nga sila ng sasakyan. I live here alone, Anika. So you don't have to worry. Mahinahong sagot naman ng lalaki kaya para siyang nakahinga ng maluwag. Nasa taas ang lahat ng kwarto. Ikaw na ang bahalang pumili ng gagamitin mo. Sa dulong pinto ang kwarto ko. Wika pa nga ng babae kaya tumango naman siya. Aayusin ko muna ang mga gamit namin ni Anika, kung ganon. Sagot naman ni Anika. At nagmamadali ng umakyat papunta sa ikalawang palapag. Habang bitbit ang dalawang malaking bag na puno ng mga gamit at damit nila ni Anika. Bahagya pa nga siyang napanguso ng lingunin ng magama. Nakangati kasing binuhat ni Primo ang bata tapos ay ikinalong niya ito sa kanya.
Pagkaakyat niya sa ikalawang palapag, ay pumasok na nga siya sa pinakaunang nadaan ng kwarto at nagpa siyang doon na ayusin ang mga gamit nila ng bata. Si Primo naman ay hindi maalis, ang ngiti habang kalong niya ang kanyang anak. Hindi maipagkakaila na anak nga nila ito ni Ana. Sa tuwing tinititigan kasi niya ang bata, ay nakikita niya ang hawig nito sa kanyang yumaong ina. Tapos napansin naman niya, nakaparehong kahugis at kakulay nito ang kanyang mata. Okay ka na ba? Wala na bang masakit? Magaling na ang baby ko? Puno ng paglalambing na tanong niya sa bata. Opo, tatay! Magalang naman na sagot ng bata habang titig na titig sa kanyang muka. Tatay, saan po kayo galing? Bakit ang tagal niyo pong wala? Tanong pa sa kanya ng inosenteng bata. Nagtrabaho kasi ako sa malayo para mabili ang bagay nito para sa'yo, para mabili ko rin ang lahat ng gusto mo. Pagsisinungaling nga niya rito. Aalis po ba kayo ulit? Tanong ulit nito sa kanya. Para na naman may kung anong mainit ang humaplo sa puso niya dahil sa simpleng tanong na yon. Hindi na anak, hindi ka naiiwan ni tatay. Malambing at nakangiting sagot niya rito. Gusto mo bang pumasyal sa mall bukas? Bibilhan ka ni tatay ng maraming toys. Pwede rin tayong manood ng sine, tapos kakain tayo sa labas. Masayang saad pa nga niya sa bata. Opo, tatay! Para maging masaya rin po si nanay, mukha po kasi siyang malungkot kahapon eh. Sagot naman ng bata. Bahagyang napangusa si Primo dahil sa narinig. Alam kasi niya ang dahilan kung bakit malungkot ang babae kahapon. Pero hindi pa rin talaga siya makapaniwala na 5 taong gulang pa lang ang bata. Para na kasi itong matured kung mag-isip at matanda kung makapagsalita. Tapos ay hindi na nga siya bulol, kaya alam niya na matalinong bata ito at maganda ang pagpapalaki. Saan pala? May tindahan dito. Sabay silang napalingon kay Anika na bumaba na ulit mula sa ikalawang palapag. Medyo malayo ang mga tindahan dito. May kailangan ka bang bilhin? Tanong naman ng lalaki. Naalala ko lang na hindi pa kasi tayo kumakain ng tanghalian. Hahanap lang sana ako ng pwedeng mailuto. Mahinahong sagot nito. May stock sa ref. May mini pantry rin kasi sa kusina at maraming stocks ng pagkain doon. May mga bagong gamit din for personal hygiene. Although, wala akong napkin, for your monthly period if ever. Nauutal sa huli at may halong kaba na wika ni Primo. But pwede naman tayong magdagdag ng stocks bukas. Nasabi ko kasi kay Primrose na papasyal tayo sa mall. Dagdag pa nga nito. Agad namang nakaramdam si Anika ng pag-iinit ng kanyang magkabilang pisngi dahil sa narinig. Imbes na sumagot ay nagmamadali na nga siyang nagpunta sa kusina dala ng labis ng kahihiyan. Nagpasya naman si Anika na magluto ng ginisang ampalaya na siyang paborito ng batang si Primrose. Tapos ay pinarisan na nga lang niya yon ng pritong isda. Nang matapos ay sabay silang tatlong kumain na parang isang totoo at buong pamilya. Nang buong araw na yon ay walang ibang ginawa si Anika kung hindi ang tahimik na panoorin ang mag-ama na maglaro at magkulitan. Kahit na kailan ay hindi pa nga niya nakita ang bata na ganito kasaya. At kahit na papaano ay masaya siya para rito kasi nandito na ang kanyang ama na ilang beses na nga rin niyang hinanap sa kanya noon. Kinagabihan ay hinilamusan niya ang bata pagkatapos nilang kumain ng hapunan at nang mabihisan na nga niya ito ay hinayaan niya itong sumama sa kanyang ama dahil nag-request nga ang lalaki na makatabi ito sa pagtulog. Habang mag-isang nakahiga si Anika sa kama ay tahimik siyang nakatitig sa kisame at nag-iisip. Hindi ako makatulog. Hindi ako sanay na hindi kita katabi, anak. Bulong pa nga ni Anika. Pero sa huli ay napangiti pa rin siya kasi kahit na papaano ay alam niyang nasa iisang bubong pa rin sila ng bata. Akmang pipikit na ni Anika ang kanyang mga mata pero agad siyang napalingon sa nakasarang pinto ng silid ng may kumatok doon. Hindi siya nakakasagot. Nagbukas na ito at agad siyang napaupo sa kama nang makita si Primo na buhat ang isang bata. Hindi raw kasi siya makatulog. Hinahanap ka niya. Mahinahong saad ng lalaki sa kanya. Yakap naman niya ang paborito niyang unan tapos hinahaplos ko naman ang likod niya gaya ng sinabi mo pero hinahanap ka pa rin niya eh.
Dagdag pa nga ni Primo. Pasensya na. Mula kasi nung bata siya kami nang magkatabi sa pagtulog eh. Medyo nahihiyang sagot naman ni Anika sa lalaki. Maging siya kasi ay hindi makatulog na hindi katabi ang bata. Pero kahit na papaano ay hinayaan niya si Primo na makasama ang bata. Dahil alam naman niya na gusto lang nitong makabawi sa mga oras na hindi nito nakilala at nakasama ang anak. It's okay. Hindi naman natin mapipilit at mapapalitan ng mga nakasanayan niya ng biglaan. I know that it will take time and I'm willing to patiently wait. Nakangiti at mahinahong sagot naman ng lalaki bago ibinaba sa kama si Primrose. Pareho pa nga silang napangiti nang makitang nagmamadaling lumapit ang bata kay Anika. Tapos ay mahigpit siyang yumakap dito. Heto nga pa lang yung una niya. Dagdag pa nga ni Primo bago ibinaba sa kama ang paboritong una ni Primrose. Sir, agad na pagtawag ni Anika sa lalaki nang makitang tatalikod na to. Primo, Anika, just call me Primo. Malumanay na sagot ng lalaki. Primo, pagtatama naman ni Anika sa kanyang sarili. Kung okay lang sana sa'yo. Dito ka na lang matulog. Wika nga ng babae na siyang labis na ikinagulat ng lalaki. Maging siya, hindi makapaniwala sa sinabi niya. Ang ibig kong sabihin, malaki naman ang kamay eh. At si Primrose naman ang nasa gitna, para lang masanay na rin siya sa presensya mo at hindi na nga siya manibago sa susunod kapag ikaw na ang katabi niya. Mahabang paliwanag pa nga ni Anika rito. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Anika nang makita na napangiti ang guwapong lalaki. Okay lang ba yun sa'yo? I mean, hindi ko naman gustong hindi ka maging komportable. Paninigurado nga ng lalaki. Pilit namang ngumiti si Anika bago tumango. Okay lang, sagot niya. Dahil doon ay dahan-dahan ang naglakad si Primo pabalik, sumampa sa kama. Pagkahiga niya, ay agad na humarap sa kanyang batang si Primrose. At matamis na ngumiti kahit pahalata sa mga mata nito na inaantok na siya. Masaya po ako. Wika ng bata kaya pareho silang natigilan. Kasi po, may nanay at tatay na po ako, tapos katabi ko po silang matutulog. Dagdag pa ng bata, nagkatinginan ng dalawa dahil sa narinig. At nang mapatitig sila, sa mata ng isa't isa ay parehong bumilis at lumakas ang tibok ng kanilang puso. Napangiwi si Anika nang makita si Primrose na naglilikot at tumatakbo sa kung saan-saang parte ng mall. Hindi mawala ang ngiti sa labi nito habang masayang naglalaro. Anak, huwag kang masyadong magpapagod at baka mabinat ka. Pagbabawal naman ni Anika. Gaya ng napag-usapan nila kahapon, ay nagpasya nga silang mamasyal ng mall. Hayaan mo na ang bata at masaya lang siya. Nakangiti at mahinahong sagot naman ni Primo. Bahagya siyang napalingon dito at agad na nag-iwas ang tingin nang magtama na naman ang kanilang mga mata. Nahihiya kasi si Anika sa lalaki dahil sa nangyari kaninang umaga. Well, dahil nga magkakatabi ang tatlo na matulog kagabi, nagising lang naman sila na wala si Primrose sa gitna nila. Nakaupo ito sa paanang dulo ng kama, tapos ay sila ng lalaki ang magkatabi. Ang nakakaloka pa ay siya ang yakap ng gwapo at matipunong si Primo. Nanay, tatay, sakay po tayo doon. Masayang sigaw nga ni Primrose at itinuro ang carousel na pambata lang kaya naman naputo lang iniisip ni Anika. Napailing na nga lamang si Anika. Maliit lang kasi yun at tiyak na hindi kakasya ang katawan nila. Sige na, kalika. Nakangiting sagot naman ni Primo bago hinawakan ang kamay ng bata. Agad na bumili ng token si Primo, tapos ay hinayaan na nga niya na sumakay sa carousel ang anak. Nang matapos ay marami pa nga silang mga sinubukang rides at games sa arcade. Pakiramdam nga ni Anika, mauubusan na nga siya ng energy, pero hindi naman siya nagreklamo basta alam niya na nag-e-enjoy at masaya si Primrose. Pagkatapos ay nagpasya nga rin silang manood ng sine at kumain sa labas. Siyempre ang dami ring biniling mga bagong gamit at laruan ni Primo para sa kanyang anak. Gusto nga sana nito na pati si Anika ay bibilhan niya, pero tumanggi ang babae. Sobra na kasi siyang nahihiya kay Primo. Ang pagpapatira pa lang sa kanya sa bahay nito para makasama rin niya ang bata
ay sobrang laking bagay na. Tapos nalilibre pa siya sa pagkain, sa renta, at sa kung ano-ano pang mga gastusin. May kakilala ka ba na gustong mamasukan bilang kasambahay? Tanong ni Primo sa kanya nang nasa sasakyan nga sila at bumibiyahe pa uwi. Naisip ko lang na kapag nagbukas na ang bagong branch ng talyer at car wash ko dito, magiging busy na rin ako. Ikaw nagtatrabaho ka rin, hindi ba? Kailangan natin ng tutulong sa atin sa mga gawaing bahay at mag-aalaga kay Primrose. Maghahatid at sundo sa kanya sa center. Paliwanag ng lalaki. Kaya ko naman. Kaya kong gawin ng mga gawaing bahay. Hindi naman mabigat na trabaho yun eh. Tungkol kay Primrose, pwede ko naman siyang ihatid sa umaga bago ako dumiretso sa trabaho gaya ng dati. At kung hindi naman siya makakaabala sa trabaho mo, baka pwedeng sunduin mo na lang siya ng tanghali. Basta may laruan o libro siya o nanonood ng TV, hindi naman siya maglilikot. Tapos dadaanan ko na lang siya ng hapon sa opisina mo. Mahabang sagot ng babae. Ang mga gawaing bahay lang kasi ang alam ni Anika na magagawa niya para kahit papaano ay maibsan ang hiyang nararamdaman sa pagtuloy sa bahay nito ng libre. May mga pagkakataon kasi na kailangan kong bumiyahe pa Maynila o sa ibang parte ng Luzon para puntahan ang ibang branches ng Primos. So, we really need an extra hand just in case. Unless, willing kang umalis sa trabaho mo para maging full-time mom ni Primrose. Wika ng lalaki na siyang labis na kinagulat ni Anika. I mean, kailangan talaga natin ng makakasama sa bahay para sa ekstrang tulong, lalo na kung pareho tayong busy. Agad na pagbawi nga ni Primo kaya marahan na lang siyang tumango. Wala akong kakilala pasensya na. Nahihiyang sagot naman niya. It's alright, ako nang bahala ron. Nakangiti at malumanay na wika naman ng lalaki. Tipid na nga lamang si Anika ngumiti rito at hindi na sumagot pa. After all, desisyon pa rin naman ng lalaking masusunod kung saan sa tingin nila ay mas mapapabuti at mapapadali ang lahat ay doon sila. Lumipas pa ang mga araw at naging maayos naman ang lahat. Pansin ni Anika na mas napapalapit na ang loob ni Primrose sa ama nito at masaya naman siya dahil sa mga nangyayari. Isang gabi habang tahimik siyang nagpapahangin sa terasa, ay bahagya siyang napalingon sa lalaki na lumabas sa pinto. Nakita niya na may dala itong isang mug ng kape at isang baso ng fresh milk, tapos ay nakangiti pa nitong inabot sa kanya ang isa. Mukhang hindi ka kasi makatulog, kaya dinalhan kita ng gatas. Wika pa ng lalaki. Salamat. Mahinahong saad niya sa lalaki bago tinanggap ang inaabot nito. Si Primrose tulog na? Tanong pa nga niya kaya tumango ang lalaki. Okay lang bang itanong kung paano kayo nagkakilala ni Ana? I mean, noong kami pa kasi ay wala naman siyang nabanggit na tungkol sa'yo. Wika ng lalaki. Saglit namang natahimik si Anika bago ngumiti at sumagot. Wala na kayo nang magkakilala kami. Sagot ng babae. Nasa 2 taon ako sa kolehiyo nang mawala ang mga magulang ko kasi nasunog ang bahay namin. 18 years old lang ako noon. Walang natira na kahit na ano sa akin. Lahat tinupok ng apoy. At hindi ko alam kung paano at saan magsisimula. Sobrang hirap. Pagkukwento ng babae. Napilitan akong huminto sa pag-aaral. At may isang kaibigan ang nakapagsabing medyo malaki daw ang kitaan sa mga bar bilang mga entertainer. Dagdag pa nga ni Anika. Nang mga panahong yun, gagawin ko na ang lahat para lang mabuhay. Para muling makabawi at makapagpatuloy. Kasi kahit na gaano pa kahirap at kasakit ang mga nangyari sa akin, alam ko na yun ang gusto ng mga magulang ko na gawin ko. Doon ko nakilala si Ana. Siya ang nag-encourage sa akin na huwag ituloy ang balak ko, na huwag daw akong gagaya sa kanya. Kahit pa hindi naman siya nagpapatibol sa mga lalaki, maling desisyon pa rin daw na nagtrabaho siya sa bar na yun dahil nga basta na lang siya minamaliit at tinuhusgahan ng ibang tao, lalo na ng pamilya ng lalaki na minahal niya. Sabi niya bata pa raw ako at marami pang magagawa sa buhay. Mahabang dagdag pa nga ni Anika. Tahimik namang nakikinig ang lalaki sa kanya. Nang malaman niya na wala akong matutuloy ang bahay, nagpasya siya na isama ako sa apartment niya. Tapos ay pinasok niya ako sa bar.
bilang waitress kahit pa hindi na siya nagtatrabaho doon ng mga panahong iyon. Naging mabuting magkaibigan kami at doon ko na rin nalaman na buntis siya. Ilang beses na rin niyang nabanggit sa akin na Primo daw ang pangalan ng ama nang dinadala niya. Pero hindi niya binanggit sa akin ang apelyido mo. May isang beses ko siyang tinanong kung bakit mo siya iniwan. Ang sabi niya, napagbintangan daw siya sa kasalanang hindi niya ginawa. Galit ka nga raw sa kanya kasi inakala mong niloko kanya. Dahil nakita mo raw siya na may kasiping na ibang lalaki. Kahit pa hindi niya alam kung paano nangyari yun. Hindi mo raw siya pinakinggan at mas pinili mo na tapusin ang lahat sa inyo at putulin ang koneksyon nyo. At basta mo na lang raw siyang tinalikuran. Pagkukwento nga ni Anika, gustong-gusto niyang sabihin sa'yo ang tungkol kay Primrose. Pero hindi naman niya alam kung papaano. Hindi rin niya alam kung saan kanya hahanapin. Dagdag pa nito. Naniniwala ka ba na hindi niya ako niloko? Kuryosong tanong naman ni Primo. Agad nang umiti ang babae bago tumango. Hindi man kami matagal na magkakilala ng mga panahong yon, pero isa lang ang sigurado ko. Mabuti siyang tao at hindi siya sinungaling. Sagot naman ng babae. Alam mo, natatandaan ko bago siya manganak ay pinuntahan siya ng isang ginang. Mirabel ata ang natatandaan kong pangalan. Saad pa ng babae na siyang labis na kinagulat ni Primo. At tita ko siya. Anong sinabi niya? May halong kaba na tanong ni Primo. Mula kasi noon ay ayaw na ng kanyang tita Mirabel kay Ana dahil nga daw hindi maganda ang naging trabaho nito. Mula nang mawala ang mga magulang ni Primo ay ang kanyang tita Mirabel na ang nagalaga sa kanya. Kaya kahit na papaano ay malaki ang pasasalamat at respeto niya dito. Natatandaan ko lang na sinisisi ni Ana yung ginang na sinabi niyang siya ang nag-set up sa kanya para sirain kayong dalawa. Tapos sarkastiko lang na tumawa yung ginang at sabi na tama nga siya kasi daw hindi niya kailanman matatanggap si Ana para sa'yo dahil nga madumi daw siyang babae at kasalanan daw niya na nagpabuntis siya sa'yo at wala ring napala sa huli. Wika ulit ni Anika kaya agad na napasinghap si Primo. Hindi kasi siya makapaniwala na makakayang gawin yon ng kanyang tiyahin dahil alam niya na kahit papaano ay mabuti itong tao. Pero alam na alam niyang nagsasabi ng totoo si Anika dahil nga kilala niya ito. At bakit pa sadyang nakipagkita ang tiyahin niya kay Ana? Gayong alam nitong hiwalay na sila, hindi ba? Madalas ay naririnig ko si Ana na umiiyak kapag gabi. Pero wala akong magawa kasi alam ko na hindi niya gustong kawaan ko siya. Sa umaga lagi siyang nakangiti na parang okay lang ang lahat. Kahit pahalatang nahihirapan naman siya. Nang isilang niya si Primrose, hindi kinaya ng katawan niya at bumigay siya. Mula nun, ako na ang tumayong nanay ng bata. Dagdag kwento nga ni Anika. Alam mo bang ako ang nagbigay ng pangalan kay Primrose? Tanong pa nito na muling kinagulat ng lalaki. Ha? Ano ang ibig mong sabihin? Laging sinasabi ni Ana na mahilig siya sa rosas at kapag nagkaanak daw siya na babae gusto niya na may rose ang pangalan. Tapos naalala ko na nabanggit niyang Primo ang pangalan ng ama ng baby. Kaya yun, pinagsama ko ang pangalan mo sa paborito niyang bulaklak. Doon ko nabuo ang Primrose. Pagkukwento ni Anika, kaya tipid na napangiti si Primo. That's a wonderful name. You did great. Papuri pa nga nito. Ganun pa man ay hindi pa rin makapaniwala si Primo sa mga narinig na kwento mula kay Anika. Kahit pa sabihing mabuting tao ang kanyang tiyahin, hindi nakakapagtaka na may kinalaman nga ito sa paghihiwalay nila ni Ana noon. Agad na nakadama ng sakit at panghihinayang si Primo. Iniisip niya na kung noong mga panahong yon ay pinagkatiwalaan at pinakinggan lang sana niya si Ana. Ngayon kaya't masaya at magkasama pa rin sila. Hindi niya alam pero sobrang dami ng panghihinayang na kanyang nararamdaman. Kahit palaging sinasabi ng iba na may rason kung bakit nangyayari ang mga bagay, hindi pa rin niya maiwasang isipin na sana ay may ginawa man lang siya. Magpapahinga na nga pala ako. Salamat sa gatas. Nakangiting wika nga ni Anika pagkaraan ng ilang minutong katahimikan.
Anika. Agad na pagtawag naman ni Primo kaya muling natigilan si Anika. I just want to say, thank you. Mahinahong wika nga nito, sabay na pangiti. Para saan? Tanong naman ng dalaga. Para sa pagkukwento sa akin ng mga bagay na to. Para sa pagtayong ina mo kay Primrose. Para sa pagbibigay sa kanya ng magandang pangalan. Para sa pagpapalaki mo sa kanya ng mabuti at pagmamahal sa kanya na parang sa'yo talaga siyang galing. Maraming salamat sa lahat ng magagandang bagay na ginawa mo. Seryoso at puno ng sinseridad na sagot ng lalaki. Ginawa ko lang ang alam kong tama. Mahina ang boses na sagot naman niya. Sa tingin mo ba, galit sa akin si Ana dahil sa mga bagay na hindi ko nagawa para sa kanya? Dahil sa dami ng pagkukulang ko sa kanya noon? Tanong pa ng lalaki. Agad namang ngumiti si Anika bago umiling. Gaya ng sabi ko, mabuti siyang tao. Hindi ka man humingi ng tawad, kusa kanyang patatawarin. Nakangiting sagot ni Anika. Sa tingin mo ba, magagalit siya sa akin kung hahalikan kita? Seryosong tanong ulit ni Primo, kaya agad na umawang ang bibig ni Anika. Saglit na natahimik ang babae dahil sa narinig. Muli na naman siyang napatitig sa malalim at mapupungay na mga mata ng lalaki at nariyan na naman ang mabilis at malakas na pagtibok ng kanyang puso. Hindi niya alam ang isasagot sa tanong nito. Akmang mag-iiwas na siya ng tingin pero mabilis na lumapit sa kanya ang lalaki at sa isang iglap ay inangkin na nga nito ang kanyang mga labi. May parte sa isip ni Anika ang nagsasabing mali ito. Gusto niyang itulak ito palayo. Pero nagtaksil sa kanya ang kanyang isip at katawan. Kalaunan kasi, nang halik, nahanap na lang niya ang kanyang sarili na sinusuklian ang matamis. Ngunit mainit na paghalik sa kanya ng gwapong si Primo. Sa mga sumunod pang mga araw, hindi alam ni Anika kung paano haharapin ng maayos at hindi naiilang si Primo dahil sa halik na naganap sa pagitan nila ng gabing yon. Ganun pa man ay pansin naman niya ang pagngiti ng lalaki sa tuwing magkakasalubong sila, maging ang bawat kilos nito na may halong pag-iingat at boses na may halong lambing sa tuwing magkakaharap at mag-uusap sila. Sa kabilang banda aminado si Primo na sobra siyang bothered sa mga narinig mula kay Anika ng gabing yon. At oo, sobra nga siyang nakakadama ng pagsisisi dahil hindi niya nagawang ipaglaban ng babae na una niyang minahal. Pero iniisip na nga lamang niya na kahit pag-aano siya parusahan ng sarili niya kung sakali ay wala na rin namang magbabago. Kaya naman itinuturing na lang niya ang nangyari ni isang aral na natutunan niya sa isang sobrang hirap na paraan. Sa ngayon ang gusto na lang niya ay ang mas mag-focus sa mga bagay sa kasalukuyan na alam niyang importante. At yun ay ang anak niya at ang babae na tumayong ina nito na si Anika. Oo, sa loob ng ilang linggo na nakilala at nagkasama sila ng babae, aminado nga si Primo sa kanyang sarili na mabilis na hulog ang loob niya rito. Kapag kasama niyang babae bumibilis at lumalakas ang tibok ng kanyang puso at tila ba sobrang gaan lang lahat. Anika, may gagawin ka ba bukas? Tanong ni Primo sa babae. Isang gabi, habang abala ito sa paghuhugas ng mga pinggan nila. Wala naman. Day off ko bukas. Bali, hatid ko lang si Primrose sa center, tapos hihintayin ko na siya hanggang matapos ang klase niya. At didiretso na kami pa uwi. Bakit? Mahabang sagot ng babae. Nag-decide kasi ako na wag na munang pumasok bukas. I mean, sobrang naging busy kasi ako these past few days sa trabaho at iniisip kong bumawi ng oras sa inyo ng anak natin. Bahagyang natigilan si Anika dahil sa narinig. Anak natin? Tanong pa niya sa kanyang isip. Hindi kailanman binanggit sa kanya ni Primo ang mga salitang yun. Pero ang marinig yun mula sa lalaki ngayon ay sobrang gaan sa kanyang pakiramdam at labis ding nakakataba ng puso. Gusto mo siyang ipasyal? Pwede ko namang tawagan ng teacher niya para ipagpaalam ko siya na hindi mo na makakapasok. Medyo pautal-utal at may halong kaba na saad ni Anika sa lalaki. No, I mean, pwede natin siyang ihatid ng sabay. And then, lumabas tayong dalawa. At sunduin na lang natin siya pagkatapos ng klase niya. Malumanay na sagot ng lalaki.
Hindi nito direktang sinabi pero ramdam ni Anika na inaaya siya nitong mag-date. Kaya naman mas dumoble ang kaba na kanyang nararamdaman at sunod-sunod na paglunok ng laway pa ang kanyang ginawa. Ikaw ang bahala. Mahina ang boses at nahihiyang sagot na lang niya rito. Agad namang napangiti ang lalaki dahil sa pagpayag niya. Next week may kasambahay na tayo. May magbabantay na kay Primrose sa school. So kung gusto nating mag-date, kung may kailangan tayong puntahang dalawa na magkasama hindi na natin iisipin pa ang bata. Ani ni Primo at mahina pang natawa. Ano ka ba? Hindi naman maiiwasang isipin siya. Sabi naman ng babae. No, at least magkakaroon din tayo ng time para sa sarili natin. Halatang pinarinig niya sa babae ang salitang date kasi yun naman talaga ang ibig niyang sabihin. Tapos naglakad na nga ang lalaki papunta sa sala kung saan tahimik na naglalaro ng Barbie doll ang batang si Primrose. Agad namang ibinalik ni Anika ang tingin niya sa ginagawa pero hindi nakatakas sa kanyang labi ang ngiting dala ng labis na tuwa at konting kilig na nararamdaman. Mula nang mawala si Ana at siya ang tumayong ina ni Primrose, hindi naisip ni Anika kailanman na darating siya sa punto na mapapakilig siya ng isang lalaki. Aminado naman siya na may mga nanliligaw sa kanya nitong mga nakaraang taon. Ang iba ay mga naging katrabaho sa resto na pinagtatrabahuan. Ang iba naman ay mga naging customers nila at binabalik-balikan siya sa resto. Pero ni isa sa mga yon ay walang nakapagpadama sa kanya gaya ng pinapadama sa kanya ni Primo. Noong una ay pinipigilan niya ito dahil iniisip nga ni Anika na mali. Dahil alam niya na mahal ng kanyang yumaong kaibigan ng lalaki at sa tingin niya ay parang hindi tama. Palitan niya ang pwesto nito sa magama. Pero hindi talaga niya mapigilan na mahulog dahil na rin sa kabutihan ng lalaki. Siya na rin mismo ang nagsabi na mabuting tao si Ana at alam niya nagugustuhin ito na may mag-alaga at gumabay sa mag-ama niya. At imbes na ibang tao pa, alam niya na mas gugustuhin ni Ana na isang taong malapit sa kanya at alam niyang mapagkakatiwalaan niya ang gagawa nito. Kinabukasan ay maagang nagising si Anika para maghanda ng agahan sa mag-ama. Nang matapos ay binihisan na nga niya si Primrose at umalis na nga ang tatlo para ihatid ito sa center. Anak, behave ka rito, okay? Huwag kang aalis habang wala kami. Tapos, makikinig lang kay teacher. Kapag may problema, kay teacher din lalapit, maliwanag ba? Mahinahon at puno ng lambing na wika ni Anika habang nakaluhod para matapatan ng bata. Ngumiti naman si Primrose bago tumango. Mag-enjoy po kayo ni tatay sa date nyo, nanay. Magiliw na wika ng bata na siyang labis niyang kinagulat. Alam naman kasi niya na matalino si Primrose pero hindi niya inakala na alam nito na sasabihin ang bagay na yon. Gulat na napalingon si Anika kay Primo. Nakita niyang nakangiti ang lalaki na parang tuwang-tuwa pa sa narinig. Pero nang makita ng lalaki na tinitignan siya nito, ay agad itong tumayo nang maayos at nag-iwas ang tingin na parang umaakto na wala siyang alam kung paano natutunan ni Primrose na sabihin ang bagay na date. Anak, aalis na kami ni nanay. Yung mga bili niya, wag mong kakalimutan, okay? Malambing na wika naman ni Primo bago marahang yumuko at hinalikan sa pisngi ang bata. Pagkatapos nun ay mahigpit naman na niyakap ni Anika ang bata at nang makapasok na ito sa loob ay nagpasya na silang umalis. Ikaw ba nagturo ng salitang yon kay Primrose? Ang date? Tanong nga ni Anika sa lalaki nang nasa sasakyan na sila. Hindi matalino lang talaga siya. Agad na depensa naman ni Primo kaya napangiwi siya. Alam kong matalinong tao siya, pero alam ko rin na wala pa siyang ideya sa date na yan. Giit naman ang babae. Okay, fine. Aamin na ako. Nagtanong lang naman kasi siya kanina kung aalis daw ba tayo, kaya ang sabi ko, magde-date tayo. Tapos tinanong niya kung ano ang date, kaya pinaliwanag ko. Paliwanag nga ni Primo. Anong pinaliwanag mo? Bakit pakaramdam ko hindi ko magugustuhan ang naging paliwanag mo sa kanya, Aber? May halong pambibintang na wika naman ng babae at humalakak. Ang sabi ko, kapag date lumalabas ang dalawang tao na gusto
o mahal ang isa't isa para sa hinaharap, para magkaroon sila ng baby. Pilyong sagot ni Primo, kaya literal na napanganga si Anika. Gusto daw niya ng kapatid eh, dagdag pa nga ni Primo. Pakiramdam ni Anika ay napapaso na ang magkabilang pisngi niya dala ng labis na init. Sa tingin nga niya ay mukha na nga siyang kamatis ng mga sandaling yun, dala ng labis na pamumula ng kanyang mukha. Nakakaloka ka, naibulong na nga lamang ni Anika at nag-iwas ng tingin. Namumula na kasi siya. Hindi naman na sumagot pa ang lalaki pero narinig nga niya ang mahinang pagtawa nito. Nang araw na yon ay una silang nagpunta sa mall. Ginawa rin nila yung mga bagay na madalas nilang ginagawa sa mall kapag pinapasyal nila si Primrose. Pero sa puntong yon ay wala ang bata, kaya ang focus nila ay nasa isa't isa lang. Pagkatapos nga nilang manood ng sine, ay naglakad-lakad sila sa department store at supermarket habang nagkukwentuhan at naghahanap na rin ng mga pwedeng bilhin. May isa pa pala ako nakalimutang itanong sa'yo nang gabing hinalikan kita. Mababa ang boses na wika ng lalaki. Nang naglalakad na nga sila para makahanap ng resto na makakainan. Ano yun? Tanong niya rito. Sa tingin mo ba, magagalit si Ana kung liligawan kita at magiging tayo? Seryosong tanong ng lalaki sa kanya. Agad siyang napasinghap dahil sa narinig. Yan din kasi ang tanong na ilang araw na nga ring naglalaro sa isip niya. At kahit pa, paulit-ulit niyang sabihin sa sarili na mabuting tao si Ana at maiintindihan niya ang totoo, hindi talaga niya alam ang sagot. Hindi ko alam. Mahina ang boses nga. Nasabi ni Anika sa kanya. Napakagat pa nga siya. Sa ibabang labi niya dahil habang magkasabay silang naglalakad, ay naramdaman nga niya na pinagsiklop ng lalaki ang kanilang mga kamay. Alam mo ba, sa totoo lang, sinisisi ko ang sarili ko kung bakit nahirapan siya. Ang dami kong naging pagkukulang sa kanya at wala ako sa tabi niya kung kailan kailangan niya ako. Pero naniwala ako sa'yo sa sinabi mong mabuti siyang tao at hindi siya galit sa akin na kahit hindi pa ako humingi ng tawad, matagal na niya akong pinatawad sa puso't isip niya. Mahinahong saad ng lalaki. Kaya, pwede rin ba nating paniwalain ang sarili natin na sa puntong to, magiging masaya siya para sa atin? Kung magiging tayo at bubuuin nating dalawa ang pamilya na hindi natin nabuo nun. Puno ng sinseridad na dagdag pa nga nito. Sunod-sunod na napalunok ng laway si Anika. Pero ito ang unang beses na nakadama siya ng ganito. Sobra siyang napapasaya ng lalaki at nitong mga nakaraang araw ay nakita nga niya ang efforts nito para mapangiti sila ni Primrose. At ang effort din nitong bumawi sa kanila sa mga panahon o taon na hindi nga siya nakasama ng bata. Kaya kahit pa hindi siya sigurado kung tama ang desisyon, marahan siyang tumango. Dahil doon napangiti na nga rin si Primo at mas sinigpitan pa ang pagkakahawak sa kamay ni Anika at nagpatuloy na nga sila sa paglalakad. Oo nga pala, nakausap mo na ba ang tita mo? I mean, hindi ako sigurado kung may kinalaman talaga siya sa paghihiwalay niya ni Ana noon. Pero yun kasi ang narinig ko. Saad ni Anika sa lalaki. Hindi pa eh. Hindi ko pa kasi alam kung paano ko siya harapin. Pero bala ko siyang kausapin. Nag-iipon lang ako ng lakas ng loob at naghihintay ng timing. Mahinahong sagot ng lalaki kaya ngumiti na nga lang siya at tumango. Ano kaya ang gustong pasalubong ng anak natin? Bilhan kaya natin siya ng new toys? Or books or mga damit? Hindi siya mahilig sa fast food ano? May resto dito na nagbebenta ng mga lutong bahay na ulam. Bilhan natin siya ng gulay. Masaya at sunod-sunod na tanong ng lalaki. Or sa tingin mo ba, mas magiging masaya siya kung kapatid ang ibibigay natin sa kanya? Pilyong pagbibiro na naman ng lalaki kaya mahina na lang na natawa si Anika. Alam mo, puro ka talaga kalokohan. Natatawang sagot ni Anika rito. Puro kalokohan lang pero hindi kita magagawang lokohin. Banat naman ni Primo na muling nagpahalakhak sa kanila. Kailan ba ang bakasyon ng anak natin? Out of town kaya tayong tatlo? Or out of the country? May passport na ba kayo? Sunod-sunod nga na tanong nito.
Hindi naman maalis kay Anika ang ngiti habang nakikinig sa mga sinasabi ni Primo. Sobrang dami kasi nitong plano para sa kanilang tatlo at sa bawat salitang lumalabas sa bibig nito, hindi nawawala ang katagang anak natin. Wait, Primo? Primo, is that you? Sabay silang napalingon nang may tumawag kay Primo. Bahagya namang umawang ang bibig ni Anika nang makita kung sino yon. Yun ang parehong ginang na pinuntahan, si Ana noon at minaliit siya. Siya lang naman ang tita ni Primo na si Mirabel. Tita, what are you doing here? Gulat na tanong ni Primo. Hindi sumagot ang ginang. Napako kasi ang tingin nito sa babaeng kasama ng kanyang pamangkin. Napalunok pa ng laway si Anika nang makitang tinignan siya nito mula ulo hanggang paa na para bang hinuhusgahan. Siya nito kahit na hindi pa siya nito nakikilala. I've been trying to call you para sabihin ko sa'yo na uuwi ako rito pero hindi ka sumasagot. Wika ng ginang. I thought you were busy with work. Sabay nilingon nga niya si Anika. Pagpapakilala naman ng lalaki, she's Anika and she's my girlfriend. Matigas nga. At buong confidence na pagpapakilala ni Primo kay Anika. Girlfriend. I see. Tumatangong sagot naman ng ginang. Anong tinapos mo sa kolehiyo? Anong pinagkakabalahan ng mga magulang mo? What do you currently do for a living? Sunod-sunod na tanong nga ni Mirabel sa babae. Matagal na pong wala ang mga magulang ko. Hindi rin po ako nakapagtapos. Hindi na nagawang tapusin pa ni Anika ang sasabihin dahil nagsalita ng lalaki. She's not required to answer your questions, Sita. I'm sorry. Wika nito. Sarkastiko namang natawa ang ginang bago na pailing. Relax, I'm just asking her harmless questions. So why are you making it sounds like I'm a villain here? Tanong naman ni Mirabel. Hindi po ba? Wala pa ring emosyong tanong ng lalaki. Agad namang natahimik ang ginang dahil doon. Okay, fine. I'll stop asking your girlfriend some questions now, okay? Anyways, it's a good thing na nagkita tayo rito. Tutuloy ako sa bahay mo pansamantala habang nandito ako. Hindi maganda ang pakiramdam nito sa sinabi ng tita ng lalaki. Marami pong hotel sa bayan na pwede mong matuluyan. Hay, mali na rin ba ngayon na pasyalan ko ang pamangkin ko? Tanong pa nga ni Mirabel. Fine. Tanging naisagot na nga lamang ni Primo at napabuntong hininga. Naging tahimik ang pagkain nila dahil doon. Nang matapos naman kumain ay nagpasya na nga silang umalis para masundo ang batang si Primrose sa center. Mabuti na nga lang at may kasamang driver ang ginang kaya hindi na ito sumabay pa sa kanila sa sasakyan. Nakalimutan mong sabihin sa tita mo ang tungkol kay Primrose. Wika ni Anika nang nasa biyahe sila. Hayaan mo siyang masorpresa. Sumasagot ako kanina pero medyo nang pipigil pa ako. Sa bahay ko siya kakausapin mamaya. Seryosong sabi naman ni Primo. Sa totoo lang, natatakot ako sa tita mo. Ayaw ko kasi mangyari sa akin yung nangyari kay Ana noon. Pag-amin nga ni Anika. I know. I'm sorry that we have to go through this. Pero hindi ko nahahayaan na makialam pa siya ngayon. Poprotektahan kita. Kayo ni Primrose. Bagay na hindi ko nagawa kay Ana noon. Just trust me. Pakiusap naman ng lalaki at tipid na lang siyang ngumiti bago tumango. Nang masundo na ang bata ay dumiretso na nga sila pa uwi. Wala pa ron ang tita ni Primo. Ganun pa man ay hindi pa rin maalis ang kabang nararamdaman ni Anika. Ganun na lang kasi kataling magsalita ang ginang. Nanay, gusto ko pong kalabasa. Pwede po bang kalabasa ang ulam natin? Malambing na tanong ng batang si Primrose nang nasa loob na nga sila ng bahay. Sabay silang nagkatinginan ni Primo. Dahil sa nangyari kanina ay nakalimutan nilang ipang take out ng lunch ang anak nila. Oo naman anak, ipagluluto ka ni nanay, okay? Malambing na sagot niya sa bata. Aakyat lang ako at magbibihes. Nakangiting paalam naman ni Primo kaya tumango na lang siya. Ang batang si Primrose naman ay agad na dumiretso sa mga laruang nasa sala. Siya ay naglakad na papuntang kusina para makapagluto na. Abala si Anika sa pagluluto nang biglang magbukas ang pinto ng bahay at agad naman siyang nakadama ng kaba nang makita doon ang tita ni Primo. Natigilan pa nga ang ginang nang unang bumungad sa kanya, si Primrose.
I see. Bukod pala sa'yo, nagsama ka rin ng isa pang palamunin ni Primo rito. Pasensya na po pero anak po siya ni Primo. Giit naman ni Anika. Anak mo? Na pinapaangkin mo sa kanya? You mean? Nanunuyang tanong naman ito habang mayabang na nakingisi. Anak ko. Agad na sagot ni Primo na pababa ng hagdan. Anak namin siya, ni Ana Esteban. Do you remember her? Walang emosyong dagdag pa nga nito. Nakita nilang pareho kung paano umawang ang bibig ng ginang na parang nagulat sa narinig. Noon pa lang alam mo nang magkakaanak kami, pero hindi mo sinabi sa akin. Why is that, tita? Tanong pa nga niya rito. I don't know what you're talking about. I don't even know her. Agad na sagot nga ni Mirabel. Prima Rose anak, akyat ka muna sa kwarto at magbihis, okay? Mamaya na maglalaro ha. Mahinaong pakiusap naman ni Anika na agad nilapitan ng bata. Hindi kasi niya gustong masaksihan ito ang mga pwedeng mangyari. Masaya namang umiti ang bata at tumango bago naglakad papunta sa ikalawang palapag. Alam ko na ang lahat, tita. So you don't have to lie. Alam ko rin na binayaran mo ang lalaking yun para sumiping kay Ana ng gabing yun. Hindi totoo na niloko ka ni Ana. It was your plan all along. Sinetap mo lang siya. At alam mo bang pwede kang makulong sa pagbabayad ng lalaki para pagawayan sa isang babaeng walang kamuangwang? May halong galit. Nasaad ang lalaki. I didn't ask him na gawin niya yon sa babae. Kay Ana, I just asked him to pretend. Gulat na depensa naman ang ginang kaya sarkastikong natawa ang lalaki. So inamin mo rin. I'm just trying to make you confess. Nanghihinang saad ang lalaki. I only did what's best for you, Primo. That woman was up to no good. Ni walang pinag-aralan at walang ibang alam gawing trabaho kundi pagkakitaan ng mga lalaki. Don't. Agad na sigaw ni Primo kaya natigilan ng ginang. Don't ever insult Ana in front of me again, tita. Mahinahon at may halong pagbabanta na tanong niya. And you are wrong. Hindi mo ginawa yun. Para sa akin. You did what you think was best for you. Kasi natatakot ka na kapag nag-asawa na ako wala ka nang makukuhang pera sa akin, tama ba? Dagdag pa niya. Tita, mula nang mawala ang mga magulang ko, sobra ako nagpapasalamat sa pagpapalaki niyo sa akin. But let's not forget na pera ng mga magulang ko ang ginamit niyo. But I'm still thankful pero hindi ibig sabihin ay pwede niyo na akong hawakan sa leeg. Hindi ibig sabihin ay pwede na kayong magdesisyon para sa akin. Puno ng hinanakit na dagdag pa nga ni Primo. Agad na napatakip ng bibig si Anika. Dahil sa narinig, kasabay nun ay ang pamumuan ng luha ng mga mata niya. Naramdaman kasi niya ang sama ng loob na naramdaman ng lalaki. At alam niyang sobrang hirap para sa lalaki ng sitwasyong ito ngayon. I was a fool to believe na niloko ko ni Ana noon. Basta ko nalang siyang tinalikuran at wala ako sa tabi niya ng mga panahong nasasaktan at nahihirapan siya. Kahit nang mawala siya, nang isilang ang anak namin wala ako sa tabi niya. Wala akong kahit na anong nagawa para sa kanya. At alam mo ba kung gaano kasakit sa parte ko yun, ha? Kaya ikaw, tita, paano mo nagagawang matulog ng mahimbing sa gabi na parang wala kang ginawang masama sa kapwa mo tao? Wala ka bang konsensya? Sunod-sunod, natanong nga ng lalaki at napapalunok lang naman ang kanyang tita. You knew all along na may anak kami, pero hindi mo rin sinabi. You deprived me years to be with my daughter, pero nagagawa mo kong harapin na parang wala lang? Parang pati si Satanas mahihiya sa ugali mo. May halong galit na nga na diin pa nga ulit ng lalaki. Napagtanto kasi ni Primo na totoo nga ang madalas na sinasabi ng iba. Na madalas, kung sino pa ang mga taong malalapit sa atin, yun pa ang mga taong pinagkakatiwalaan natin ng sobra at tinatawag nating pamilya. At sila pa ang mananakit sa atin ng sobra. Dagdag pa nga ng lalaki, dapat nga, nilulunod ko ang sarili ko sa lungkot at pagsisisi. Dahil nakinig ako sa inyo dati. Because things would have been different if nagkaroon lang ako ng sapat na tiwala sa kanya. Pero hindi ko ginawa. Mabuti na nga lamang, tinutulungan ako ngayon ni Anika. Paulit-ulit niyang sinasabi sa akin na mabuting tao si Ana. Na kahit pa hindi ako humingi ng tawad, napatawad na niya ako. Mahabang saad ng lalaki. Hindi napigilan ni Anika ang pagtulo ng mga luha dahil sa mga narinig.
Gusto niyang lumapit kay Primo at yakapin ito dahil alam niya ang sama ng loob na nararamdaman niya. Now I'm finally in love for the second time and I won't do the same mistakes again. Hindi na ako papayag na manghimasok ka sa buhay at relasyon namin. Hindi ko po gusto na magkasira tayo dahil nirerespeto ko pa rin kayo bilang pamilya. But I want you to respect me and my decision. Either you'll do that or we can forget about being family right now. Mariing saad pa nga ng lalaki. Masakit sa kanya na sabihin ang mga bagay na yon sa nag-iisang kadugo niya pero deserve ng tita niya to. So you're choosing that girl over me? Saad pa nga ng ginang. No, I'm choosing my own decision. I'm choosing my own happiness. Sagot ni Primo. Fine, do whatever you want. But when push turns to shove, don't come crying on me. Kasi pagtatawanan lang kita sa maling desisyon mo. Ayaw talagang magpatalong wika ng ginang. At naglakad na nga palabas ng bahay dala ang maleta. Mariin na lamang na pa pikit si Primo. Dahil sa huli, naging matigas pa rin ang tita niya kahit na ito naman ang may kasalanan ng lahat. Pero ang panlulumong nararamdaman niya ay agad na nawala nang maramdaman niyang niyakap siya ni Anika. I'm sorry. Mahinang bulong pa nito. Shh, you don't have to say sorry, love. Wala kang ginawang masama. At ako, ginawa ko lang alam kong tama ang protektahan kayo ng anak natin. Sana dumating ang araw na mapagtanto niya ang mga maling nagawa niya but for now, ayaw ko nang isipin pa yun. Gusto kong mas mag-focus sa ating dalawa, sa anak natin. Agad na sagot nito. Hindi ako perpektong lalaki, Anika. Marami akong flaws and imperfections pero sa puntong to, mamahalin at taalagaan at poprotektahan ko kayo ni Primrose sa paraang alam ko. Basta manatili lang kayo sa tabi ko at pagkatiwalaan niyo ko. That's all I'm asking. Puno ng sinseridad na dagdag pa nga ng lalaki. May tiwala ako sa'yo. Malumanay naman na sagot ni Anika. Mahigpit na niyakap ni Primo si Anika. Tapos ay dinampiat pa nga niya ito ng halik sa noo. Mabilis na lumipas ang mga araw at naging maayos naman ang lahat. Hindi na nila muling pinag-usapan pa ang naging komprontasyon ni Primo at ng tita nito at mas nagpa siya ngang magpatuloy ng masaya sa buhay. After all, naisip nila na hindi dapat sila makonsensya sa mga nangyari dahil nga wala naman silang maling ginawa. Hey Ana, malumanay na wika ni Primo nang pasyalan nila ni na Anika at Primrose ang puntod ni Ana. Kamusta ka na? Sana okay ka lang dyan. Dagdag pa nito. Well, it took me long enough to realize that I made a wrong decision. May halong pait na saad pa nga ni Primo. Pero sa tingin ko, hindi yun wrong decision kasi nakilala at nakasama ko si Anika ngayon. Napapangiting wika niya bago hinawakan ng maigpit ang kamay ng babae. Ana, gusto ko lang mag-sorry sa lahat ng mga pagkakamali pagkukulang ko. Wala kang ibang ginawa kundi ang mahalin ako pero hindi man lang ako nagtiwala sa'yo. I know that it may be too late to say sorry now kasi wala naman nang mababago. Pero pangako, mamahalin at taalagaan at poprotektahan ko ang anak natin at ang kaibigan mong si Anika. Emosyonal na wika pa nga nito. Ana, balak namin ni Anika na bigyan ng isang buong pamilya si Primrose. At balak naming bumuo ng pamilya na matatawag naming sa amin. And this may be too much to ask but can you please give us your blessing? Nakangiting pakiusap nga ni Primo sa puntod ni Ana. Hello Ana. Nakangiting wika naman ni Anika. Ikaw yung tumayong ate at pamilya ko noong mga panahong pakiramdam ko ay naliligaw at mag-isa ko sa buhay. At sobra akong nagpapasalamat sa lahat ng tulong na binigay at ginawa mo sa akin. Ana, alam ko na isa ka sa pinakamalaking parte ng buhay ni Primo at hindi na magbabago yun. Kung nandito ka lang, ako ang unang mag-cheer sa love life nyo at aasa na magkakabalikan kayo at maging isang buong pamilya. Pero Ana, pwede bang sa buhay na to, ako na muna ang mag-alaga sa kanila? Ng anak nyo? Medyo emosyonal, napakiusap ni Ana. Pangako gagawin ko ang lahat para mahalin at alagaan sila. At sa susunod nating mga buhay,
Ipagdarasal ko na sana matuloy at tumagal pa yung love story nyo na pinagkaitan ng tadhana. Kaya sana okay lang sa'yo na ibigay sa akin ng pagkakataong to. Dagdag pa nga ni Anika. Pagkasabi niya noon ay biglang umihip nang medyo malakas ang hangin. Kasabay noon ay pag-ambon agad na natigilan at nagkatinginan sina Anika at Primo dahil sa nangyari. Tapos pareho silang napangiti ng may naalala. Gustong-gusto ni Ana ang ulan. Halos sabay pa nga na wika nila. Bukod kasi sa paborito nitong bulaklak ay rosas, alam nilang pareho na gustong-gusto rin ni Ana ang ulan. Hindi gaya ng ibang tao na naiirita o naiinis sa ulan. Iba si Ana. Ang tingin kasi nito, blessing ang ulan. Kaya naman agad na gumaan ang pakiramdam ng dalawa kasi alam nilang masaya para sa kanila si Ana. Napakiramdam nila, ito nga ang blessing na hinihingi nila rito. Salamat Ana, maraming salamat. Naluluhang wika ni Anika. Hindi naman natuloy ang malakas na ulan. Kumbaga ay parang binigyan lang talaga sila ng blessing ni Ana mula sa langit. Nanatili pa sila roon ng ilang minuto bago nagpa siyang umalis na para makapamasyal bilang isang buong pamilya. Naging mas maayos at magaan pa ang mga sumunod na araw kahit na hindi pa rin kinakausap si Primo ng tita nito. Ni hindi na nga rin niya ito tinawagan ulit. Okay lang naman yun kay Primo at saka naniniwala naman siya na darating ang araw na magkakaayos din sila ng tita niya. Pagkatapos ng halos 2 buwang relasyon, ay nagpasya na nga silang wag nang patagalin pa ang lahat at gawing legal na nga ang kanilang pagsasama. Nang araw na yon ay bumalik sila sa puntod ni Ana para pasyalan nito at doon na nga nag-propose si Primo sa babae. Hindi naman nagdalawang isip si Anika na sumagot ng isang matamis na oo. Pagkatapos naman ng mahigit 1 buwang preparasyon, ay ikinasal na nga sila. Simpleng kasal lang ang naganap. Mga malalapit na kaibigan lang ang imbitado at sobrang nakakatuwa dahil dumalo rin ang tita ni Primo na si Mirabel. Nagbigay pa ng regalo. Hindi sila nito kinausap tungkol sa nangyari at hindi na rin ito humingi ng tawad. Pero alam nilang pareho na balang araw papunta na rin doon ang lahat. Nang legal namang nag-asawa ng dalawa, kung may nagbago man sa relasyon nila, yun ay mas naging malambing at open sila sa isa't isa. Sinasabi nila sa isa't isa ang mga hindi nila gusto at gumugulo sa isip nila. Open communication kumbaga. Kung may maliliit ding problema, ay hinahanapan nila agad ng solusyon. Pareho kasi silang naniniwala na mahalaga ang komunikasyon sa isang relasyon. At hindi naman nila gusto na may malala silang pag-awayan sa hinaharap. Pagkatapos naman ng mahigit 1 taon, nagkaroon sila ng pangalawang anak. Sa puntong yon ay lalaki naman. Nagpasya sila na isunod yon sa pangalan ni Primo at sa pagdating ni Primo Robles Jr. sa buhay nila ay mas tumibay pa ang pagsasamahan nilang bilang isang buong pamilya. Kahit pa hindi madali ay kinakaya naman nilang lahat. Kung iisipin ay sobrang mapaglaro talaga ng tadhana. Sino nga bang mag-aakala na makikita ni Primo sina Anika at Primrose sa madilim at maulan na daan ng gabing yon? Sa sobrang laki ng mundo at sa sobrang dami ng mga tao rito, hindi nila pareho inakalang konektado pa pala sa nakaraan ng lalaki ang dalawa. Maging malupit man ang tadhana sa atin, gagawa at gagawa pa rin ito ng paraan para makabalik tayo sa lugar o kung minsan ay may mga tao na matatawag nating tahanan. Ang insidenteng nangyari ng maulang gabing yon ay isa ring patunay na may blessing pa rin na dulot ang bawat ulan. Hindi man natin madalas na makikita o nararamdaman, pero ang mga blessing na iyon ay lagi lang nariyan. Maraming natutunan sina Anika at Primo sa mga kwentong nangyari sa buhay nila. Ang ilan sa mga aral na yon, una, huwag tayong magdalawang isip na tumulong. Dahil kapag nagbigay tayo ng tulong na bukal sa ating puso, kahit hindi natin hilingin ay tiyak, nababalik sa atin ang kabutihang iyon balang araw. Pangalawa, matuto tayong magpatawad. At syempre, humingi ng tawad. Mas magaan kasi sa pakiramdam kapag alam mong wala kang mabigat na dinadala.
Hindi naman kasi kabawasan sa pagiging tao natin kung aaminin natin ang ating mga pagkakamali. Pangatlo, huwag tayong matatakot. Nabitawan ng lubid na hinihila lang tayo pabalik sa masakit na nakaraan at pagsisisi. Sa huli kasi, tayo rin ang mahihirapan. Minsan ay mahirap. Pero kung mas pipiliin mong bitawan ang lubid na ito na nagpapahirap lang sa'yo, mas gagaan ang lahat. At huwag nating ipagkait sa sarili nating maging masaya. Maiksi lang ang buhay at kung alam nating wala naman tayong ginagawang masama o inaapakang tao, huwag tayong matatakot na maging masaya o piliin ang mga bagay na alam mong ikasasaya mo. Lagi rin nating tandaan na pagkatapos ng ulan, laging may bahaghari. Sana gaya nila, marami rin kayong natutunan sa kwentong ito. Muli, maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang dito na lang po. At ito ang Cat Amazing Stories PH. Shoutout po sa mga sumusunod. Presbyteros Rose, Maria Evangelista, Eli Evangelista Anderson, Marisa de los Reyes of Saudi Arabia, Conchita Alos Rage, Ana Flor Saico, Christian Fidelino, Judith Castro, Beth Sardina, Jelly Tampos, Fatma Mansul, Senenor Zame, Flor Cabrera of Santa Rosa, Laguna, Liliano Bebe, Ostonalito Elvi Candontol, Ellie, Romana Gorospe, Marilyn Sasaki of Japan, Flordet, Elizabeth, Tena, Rad TV of Hong Kong, Jean the Best of UK, Nizar Sams, Annie Hoson, Ellie Bitasolo, Marilyn San Jose, Imelda Fortes of Calamba City, Violeta Irgarin of Kamsur, Flordet, Jessica Vargas, Jingjing, Rosa Franca Abelian of Cebu, Wendy Goth of Japan, Teresita Schmid, Theodora Gamit, Rebecca Tezuka of Japan, Nori, Baylin, Margie Angon of Maragondon, Batang Ibunan, Marilu Gulmatiko, Leda Dapito, Geraldine Ana Victoria, Lindy of Macau, Marites Nitura, Reynante Salamanya, Pasita Eliazar, Jingjing Nazareno, Gina Monge, Rosemary Vasquez, Mercy Villantes, Freda Reyes, Teresita Loida Gabas, Christian Fidelino, Ellie, Wilma Dargantes, Teresita de los Santos, Teodora Gamit, Rosemary, Romana, Leonisa, Kidim, Jean Debes, Eddie Codillian of Winnipeg, Canada, Flor, Ellie, Emily, Elila, Merlin, Leonisa Azotes, M. Season Vlog, Princess Rocker, Emma Gura, Flora Pasita Eliazar of Ontario, Canada, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Carmencita Falcon, Rayland Pudadera, Marilu Gulmatico, Imelda, Liliano, Senen, Fatma Mansul, Teodora Gamit, Mercy, Evangeline Zamora, Chabidal, Kins